Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music yun mo. Yung music Number mo. one. Pangalawa, that's right. kukunin ka nila, kasi yun yung music mo. Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... Find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course. Sampot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. At tandaan mo ako ang batas. Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batas, yo, aka Ginoong Rodriguez. Yeah! So nandito tayo ngayon sa Buelo, papunta sa Ahon 16, yo. So ito, panonoorin ko si Kilan dahil di ko pa siya napapanood. At kasalukuyan pa akong di nakagawa ng Batastradamus dahil gusto ko muna sila mapanood lahat. Yun yung sitwasyon. At basta ganun. So, sapatan natin. Puta, sana hindi ako mabigo. Kasi, wala. Diba? Gusto ko maganda yung battle. Gusto ko maganda yung upload. Gusto ko, hindi sayang oras ko. O, diba? So, tingnan natin, pare. Nga pala, binabati ko si Pen. Kanina, nag-chat siya sa akin. Nagme-message. Pinapanood daw niya yung PNP namin ni Arik. So, shoutout sa kanya at sa lahat ng mga tropang nanonood. Si Mel ng Arcadia na nanonood lagi dito sa channel. What's up, yo? Spatan nyo ang music na Arcadia. Hardcore / metal. Ewan ko, metalcore. Hindi ko pwede sabihin metalcore yon, pero hardcore na may solid na metal na elements din sila. So, spatan nyo. Binabati ko si Dicta. Binabati ko ang Tapik Squad. Kita ko rin na gines nila si Arik. So solid, sobrang solid. Binabati ko lahat ng babattle sa Ahon. Galingan nyo. Sana walang madapa sa parehas na gabi. Sana classic lahat ng laban. Good luck sa finals. Katana tsaka lip cram. Kahit sino manalo sa inyo, deserving. Importante, magawa nyo ng sobrang, kung paano nyo na-imagine yung rounds nyo. Sana magawa nyo. GL tsaka Poison 13, good luck sa parehas. Tangina. May tickets na ba kayo? Tangina nyo. Manonood ba kayo ng live? Sa lahat ng nanonood dito sa channel na manonood ng live, comment kayo, yo. Yan, spatan na natin. High Minds. Si Dicta may High Minds na in-upload din nung kailan yung performance niya. Spatan nyo. Palabas yung album ni Dicta tsaka ni KMG. Talastasan nata ang title ng album eh. Yung performance niya sa High Minds live, hindi ako nagkakamali, talastasan din. The Munchies, ewan ko kung kailan lalabas, pero parating na yun. Spatan nyo, under a pricing din. Sobrang flattering ng pakiramdam, sobrang nakakatuwa. Halo-halo, mixed emotions kung tutuusin. Kasi pag sinabing Vuelta Valentong, yung mga battles na nangyari,
historical. Hindi ko talaga in-expect na sa gantong kalaking event ako mapapasama. Vuelta Balento, ang alam niyo yan. Kaba, halo-halo. Kaba, pero mas nananaig yung excitement para sa akin. So magiging unpredictable yung battle and based sa naging preparation, ang priority ko is maghanda para sa Vuelta Balentong. Manalo matalo, hindi ko ipapahiya sarili ko. Malayong malayo to sa underground na pinagbabatilan namin. Kaya dapat ipakita namin na mas deserving kami dito sa big stage. Obvious kay Kilan yung charisma niya. Charismatic si Kilan na nadadala niya kahit anong klaseng joke ang maisulat niya. Dati, more on technical siya at aggressive. Ngayon, sinusubukan niya na rin mag-jokes eh. Then, style marking. Kasi ako galing akong pulo, siya galing ng Motus. Unang mga baba ko sa Motus, siya yung lagi nakakausap ko eh. Kaya nag-chat kagad ako sa kanya. Yun, wholesome lang, good luck. Astig. Walang kahit anong mind games na na Astig. pabiro-biro. Basta naghanda ako para kay Kilan, naghanda ako para sa sarili ko. Yun. Talaga naghanda ako dito, pinagpuyatan kita, Dan Rafael. Hindi basta-basta yung sinulat ko din, pero sana tumalab sa ito Tol, Kilan, kilala mo ako, kilala kita, magtropa tayo. Salamat sa pag-welcome sa Motus. Unexpected na tayo magkalaban, pero hindi sa minamalit ko yung sarili ko, pero alam ko liyamado ka talaga. Pero nire-respeto ko sarili ko, kaya handa ako ngayon. Don Rafael, galingan natin. Pangarap lang natin to dati. Ngayon, ito na tayo. Ipakita natin na deserving tayo. Congrats sa inyo, yo. Nandiyan na kayo. Tangin na nyo. Kilan, yung nagkamali ng pwede bang pakibura na lang kanya? Sa judging ng kay Cripply at Ban, no? Yun ba? Flip Top, Vuelta Balentong 11. Let's go, Arik. Nandito ngayon, Metro 10 Pasig. Shoutouts lahat ng mga Represent Collab. Shoutouts Primo Gaming, Extreme Cash. Shoutouts High Minds. At lahat ng mga bagong labas dito. Silipin nyo yan dyan. Online kung hindi pa sila naubusan. At Flip Top magingay para sa parating natin laban. Let's go. Shoutout syempre. Congrats sa kagad sa inyo, Arik, sa buong Flip Top staff. Alam kong magiging sobrang solid yung Ahon 16. Lagi naman eh. Di ba? Kumbaga parang matic na eh. Sa sobrang matic ng ginagawa ng Flip Top. Parang normal ang greatness. Di ba? Parang ganun eh. Na yun lang yun na-expect mo lagi. So, congrats, sobrang solid. Alam kong napakahirap ng ginagawa nyo at nagagawa nyo siya na sobrang consistent, kanya sobrang astig. Yun. Boss D, Dennis, Flip Top staff, CJ, lahat ng tumulong suporta. Kanina pa, nandito pa, kanina pang 2 a.m. para sa event na to, para sa setup na to. Diba? Oh. Shoutout. Ganong kalaki na ang Flip Top ngayon na kailangan na nila pumunta ng 2 a.m. para sa setup. Naalala ko nung bagong tapos ako mag-aral. Isa sa mga una kong ginagawa. Nagre-record kami ng live ng malalaking events. Under ako kay Mark Lakay. Si Mark Lakay naman, isa sa mga senior yan na sound engineer / sound tech. Basta ganun. Something to do with sound, malamang alam na alam ni Mark yun. Nung time na yon, alam ko, kung di ako nagkakamali, siya ang sound tech ng Terno Records, kung saan yun yung label ng Abdharma Down, kung saan pumirma ang Juan Pablo Dream, Giniling Festival, basta yung mga yan, si Sir Mark, kami hawak niyan. Nung Flip Top Festival, nandun din siya. Nagkita kami doon. So, di ko sigurado kung anong ginawa niya, pero I'm sure something to do with audio. Meron siyang ginawa nung festival na yun. So, nakita kami doon. Pero, yun, under ako sa kanya dati kasi
professor ko siya sa course ko, music production, no. So siya ang naging prof namin sa acoustics tsaka sa live sound. Tapos nung pag-graduate na ako, hinahatak niya ako. Parang hindi OJT dahil ang iba yung OJT ko, pero wala, siguro pinapakita lang niya yung ropes din sa akin. Di ba? Kailangan din niya ng dagdag, kailangan niya ng tao, kailangan niya ng alalay. Tapos siguro alam niyang interesado ko, pinapakita niya sa akin yung ropes. So ba't ko ba sinasabi si Mark Lakay? Hindi ko na alam. Hayaan nyo na. Play na natin. Sa kanila. At sa kanan ko, basta ganun. Ito. Setup ng 2 a.m. So, kunwari, meron kaming event. Malaking event. Pupunta kami the night before para mag-setup. Tapos doon na kami matutulog. So, yung mga ganyang setup, dati ginagawa ko yan. Kami, nag-aayos kami ng live recording namin. Tapos, syempre, rock and roll. Hindi naman ako para mag-check-in sa kung ano man eh. Diba? Liit lang nakukuha ko noon. Experience talaga siya para sa akin. So, ganyan, kapag ganyan natutulog ako sa ilalim na stage, sa ilalim na speaker, ganun, gawain namin yun. So, alam ko yun kapag kapag may ganun kaming gig, alam kong malaki kaagad yun dahil usually una-una live recording. Tsaka yun nga, kapag nagsiset up ng maaga, ibig sabihin malaki. So kagaya niyan, 2 a.m. Ibig sabihin malaki, malaking scale, di ba? So yun lang. Kaya yun pala kanya pala umabot dun yung usapan, no? So so alam ko lang na ang laki ng ginagawa lagi ng Flip Top na event, pero nagagawa nila ng parang napakasimple lang para sa atin, di ba? Pero puta, napakahirap niyan. So yun lang, shoutout sa Flip Top dahil hindi biro yung kada event, yung lahat ng logistics, lahat yan mahirap yan. So tangina, iba, di ba? Ano nangyari mo ulit? Mag-iay tayo lahat para kay Don Rafael. Yung loob ay Una laban ng gabi, nandito ngayon, Metro 10 Pasig. Shoutouts lahat ng mga Represent Collab. Shoutouts Primo Gaming Extreme Cash. Shoutouts High Minds. At lahat ng mga bagong labas dito. Silipin nyo yan dyan, online kung hindi pa sila naubusan. At Flip Top magingay para sa parating natin laban. Whoop, whoop, whoop. Shoutout syempre, Boss D, Dennis, Flip Top staff, CJ, lahat ng tumulong suporta. Kanina pa, nandito pa, kanina pang 2 a.m. para sa event na to, para sa setup na to. Shoutout sa kanila. At sa kanan ko, San Juan City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Don Rafael. yung loob ay painitin, yun ang dapat na gawin para yung damdamin ay di man lamig. San Juan City represent, Mantra, Pulo, shoutout Ibang kay Chef, generation na Manila, talaga Type Beat, Fortitude, siya, no? tsaka sa Power Trades Kicks para sa suot kong sapatos. Ilang, mamaya na iba. At sa kaliwa naman, Muntinlupa City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Kilan. Putang ina. Takasukat pala to eh. Shoutout sa grupo ko, Tabinlawa, sa girlfriend ko, Janet Dela Cruz, sa mama ko, sa kapatid ko. Yun lang, sa lahat. Akala ko Cebuano to, hindi pala. Silipin nyo mga bagong Represent Collab. Flip Top Puta, Paranaque represent pala to si Kilan. What's up, Kilan? Tangina, saan ka sa Paranaque, yo? Tikman nyo yun, syempre. Nanalo ng coin toss Saan ka sa sukat? Don Rafael. Pinili niya mauna si Kilan. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Adjust na. Nagkikita ba tayo dati sa kung saan man? Puking ina. Kapit-bahay pala kita. Natin onta yung echo or yung audio. Pakinggan natin to. Unang banat. Vuelta Balentong 11. Kilan. Upper muna tayo, G. Boss, check mo cellphone nito. Baka naka-register sa PSP. Yo! Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? Si Don Rafael? Magaling yan. Malakas. Hindi. Nung nalaman ko ito kalaban,
Sabi ko kay Alaric, game. Nung nalaman niya ako kalaban, nag-lock ng FB, tas Arabic name. Kaya no choice ako kundi stock yung GF, baka may angulo eh. And guess what? Ha? Tumpak. Yung pangalan, Korean. Yung profile, Ongbak. Pangalan mo, Rafael, nilagyan mo ng Don. Bakit? Para magmukha mayaman ka nga. May padon-don ka pa, umalis ka dito, dun ka nga. Di ka ba nagsisisi sa pangalang nagawa? Don, mukha ka nagsiswimming sa baha. Yan sinasabi mong bagong estilo, yan ang napaglumaan ko. Yan ang katotohanan, wala kang laban kahit pagtulakan, bro. Mukha pa rin mahirap pag yumaman to. TF mo dito, panggulaman mo. Mahirap pag yumaman to. Kamukha mo yung mga tumatambling sa India, tas gumaganto. Tas sasabihin mo, manok ka ng San Juan, manok ka ng San Juan, huminahon ka opa. Kung totoong manok ka ng San Juan, tumilaw ka muna. Ako, taga-Tabinlawa. Totoo. Sa amin, araw-araw swimming. Kasama mga kaibigan na tamban. Ikaw, nakakaligo ka lang sa inyo kapag piyesta ng San Juan. sobrang old school na joke nung ganyan. Pero, kapag narinig mo, effective pa rin. Siguro kapag minsan mo lang dapat marinig. Kapag lagi marinig, hindi. Pero, nagamit niya ng tama. Pero maiba. Di ba kayo una ng light sa Motus? Kaya siya magkakatunog. Netong si Ulaga, di rin pinalampas. Tinira yung baliktakan ni Casper. Rizal, Lasir. Puta, kamusta naman si Tulala? Sa mukhang makapal, ako ang sampal. Ako, Tangina, mga baliw kayo. Tapos sa liga nyo, bawal damay at bastos. Para kakaiba, yun ang kanilang napili. Bawal ang bastos, tapos yung may-ari, nag-costume ng tite. Natuto na, pare. Ano ka ba? Nagsisi na nga siya sa binoto niya eh. Yo, alam mo, pinagkaiba natin. Kapag may battle sa amin, si boss, gusto niya imbitado siya, legit. Kayo nila mo ng inggit. Bukod tangi na pulo na di interesado yung incheck. Ang ina, no? Parang matik kapag tungkol sa incheck, si Arik na kagad yung reference eh, no? Mas gamit pa si Arik bilang incheck na reference kaysa sa round at bola. Alam mo yun? Kada round ko, bumabounce na parang bola. Alam mo yun? Parang, kumbaga, yung association ng round at bola at Arik at incheck, parang mas marami yung Arik at incheck. Gago kayo. Kailangan nyo na mag-isip ng iba pang reference, di ba? Oo. Ibang mas creative na ano. Parang matik na yun eh. Pagtatanggol mo, parang hot like the sun, di ba? Matik na yun. Dapat iba na. ipagtatanggol mo, tanga ka na lang kapag ginawa mo pa yun. Asintado baon. Tsaka paano mo sasabihin hindi rekta eh, tagapulo ka, apektado ka doon. Matapos tira-tirahin, bumabatil na rin sa Motus. Di ba, tangina na ito, dahilan niya maganda camera kasi sa pulo, bibo. Panay ang sip-sip, hingi ng battle sa Team SM. Kaya nga di ako bilib dyan. Katangahan, di ba? Pwes di ka na makakahingi, ngayon binigyan kang isa. Kaya imposible tayo na mag-draw. Di ko tinutuko yung pang-paintbrush. Nagtataka ako, ba't nakapasok to? Niwala ka nga dyan gate pass. Dito ba kamihan ng sugat na natamo? Kukit mukha mo, daming pekas. Kung susuotin mo sapatos ko, magdodoble ka ng medyas. Kaya...
Kaya sa mga susunod dito, sige lang, baka masangguan mo ka, tsaka makaltukan ko pa. Ngayon nasampulan ko siya, tinapat ka sa bata ni M-Site. Katapusan mo na. Marunong din si etong si Kilan magpaandar ng crowd no. Tangina. Natural din. First battle din ba to ng gabi kanya iba rin yung energy ng crowd, hindi ko alam. Pero iba rin 'yun. Iba yung energy ng crowd sa unang battle no. Excited mag-react ang mga tao pero mukhang dala naman niya. 'Yun. Gaya nga nasabi ko, first time ko pa lang siya mapapanood so hindi ko alam, kumbaga, ito pa lang yung sample ng Kilan experience, di ba? 3-minute round, ginawa niya 259. Lagay natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Binigyan ko siya 6 points sa first round niya. Tumilao ka muna. Manok na San Juan, no? Tas yung sa naliligo ka lang kapag piyesta na San Juan. Nagko-costume ng titi, yung bawal ang bastos pero ang gandang silip, di ba? Pero yun nga, kumbaga ako kasi syempre ilang beses ko na yun sinabi dati paano na kumbaga parang ako personally hindi ako pwede maging prisoner ng aking past, no, na hindi ko nagagawin yan. Kailangan ko panindigan dahil ginawa ko dating gano'n. Parang fuck. Walang growth di ba? Pero ang ganda silip pa rin. Kumbaga, para sa battle, para sa reasoning, di ba? Para maganda siyang kumbaga, butas siya na pwede mong gamitin talaga. Tapos yung di interesado yung in-check ko. Yun nga, parang sobrang sobrang played out na ng association na Arik tsaka in-check. Kailangan natin maging mas siguro maghanap ng mga iba pang pwedeng gamiting reference nga talaga. Yun nga na parang kapag round tsaka bola o alam mo yun, di ba? Parang sa isang taon, ilang beses mo siguro marinig mo yun definitely, di ba? Sa ilan na battle sa isang taon. So, yun. Siguro ganun lang. Interesado yung in-check. Tapos yung magdodoble ka ng medyas. Ano siya eh. Kumbaga ako, hindi ako fan ng translated figure of speech. Di ba? Yung step on my shoes. Di ba? Yung parang ganun. Pero kung paano niya ginamit dito, solid siya sa akin. Magdodoble ka ng medyas. Parang big shoes to fill. Parang gano'n, di ba? Tapos yung katapusan mo na, yung ender na yan. So, yeah, 6 points. Ganun pala siya bumatel, no? Yung pala si Kilan. Kumbaga parang okay. Ngayon, kahit pa paano, mas may idea na ako. Round 1, Don Rafael. Tingnan natin kung paano siya. Oh, intense. Ang kulit lang ng angles nila bilang magkaibigan. Ang inano. Naalala ko yung battle namin ni Sayad. Sa totoo lang hindi ko pa, kasi nauna ko nalaman, paano ba? Nanalo na ako, tapos hindi pa sila nagbabattle ng first round niya. Hindi ko maalala kung sino kalaban niya first round. Sabi ko sa kanya, tangin na magsusulat na ako kahit hindi ko pa alam kung sino sa inyo kakalabanin ko. Sisiguraduhin kong kahit sino sa inyong dalawa kalabanin ko, uubra yung material ko. Ganon siya ka hindi personal. Di ba? Sabihin mo ng generic, sige. Kumbaga, ginawa ko na lang na talagang dadaanin ko sa punchline. Pero mas safe. Mahaba-haba yung nasulat ko nun. Siguro first round ko, ewan ko. Basta nakasulat ako ng material na hindi ko pa alam kung sino sa kanila. Parang bahala na kung sino sa inyo. Basta maghahanda ako. Dahil ayokong hihintayin ko pa kayo. Kumbaga ayokong ganun. So, wala lang. Kaya,
Kaya ako sinasabi yun kasi sa tingin ko wala ako sinabing personal kasi nakasulat na ako nang hindi ko pa alam kung sino yung kalaban. Yeah. Yun. Yun lang yung punto ko dun. Tangina tol, sa mga bara mo, wala akong tiwala. Ako daw yung lumalangoy sa maduming tubig, ikaw nga yung mukhang pirana. Ano delayed yung delayed yung reaction ng mga tao kasi parang ngayon pa lang nadidiscover, no? Tapos siguro inimagine ng mga tao yung itsura. Ang layo pa nila so hindi nila kita talaga ng maayos hanggang sa nare-realize nila na oo nga, no, tangin. Tapos si Sherna nagsusuot daw ng costume ng titi. Gago ka tol. Nilalait-lait mo, ikamukha mo yun. Vuelta Valentong! Star-studded yung event, talagang big stage na po. Tas big break pa to. Pero wala akong baki sa opportunity binigay, mag-freestyle ako. Freestyle, Ken! Freestyle ka. Don Rafael sa flip top. Sold out yung tickets, laki na naman ang kinita ni Arik dito. Pero boss, alam mong nagsibili ang mga yan dahil sa comeback battle ni Sinyo. Pero speaking of Sinyo, sa mga lumang laban mo, lagi mong sinasabing ikaw yung batang Sinyo. Batang Sinyo. Angas mo po. Teka, tanongin natin ha. Sinyo, payag ka? Panganay mo to? O diba? Nangasim yung itsura, parang gusto pang banatan ka. Paano di mo kamukha si Sinyo? Mas hawig mo yung kalaban niya. Si Poison ba? Sino kalaban dito ni Sinyo? Sino ba kamukha ni Kilan? Si Shay? Si Poison? Sino ba kalaban ni... Ay, hindi. Sino ba kalaban ni Sinyo? Si Shernan? Hindi. Si Poison? Natatawa lang ako. Oo, si Shernan at Kilan ang patunay na magkakamukha mga tao sa munti. Mga taong napunta sa baba, yung haba imbis na sa binte. Imbis na sa binte. Sa sobrang haba ng baba, hindi napipicturean ng 1x1 nung bata to. Pag pino-forehead kiss mo girlfriend mo, nasusungal-ngal siya ng baba mo. Tapos yung bunganga mo malaki, dahil dyan yung boses mo may surround sound feature. Pag ganyan yung bunganga, yung pagkaing bite size dyan, 1 kilo. Tapos yung mga sungki mong ngipin, di yan kaya ng braces, dapat barbed wire. Pag ngumingiti ka, yung mga ngipin mo parang nag-gang sign. Sungking ngipin, mahabang baba, malaking bibig. Yan ang kabaliktaran na salitang masterpiece. Ako, kamukha ko yung asawa ni Ann Curtis. Ikaw, mukha kang anglerfish. Freestyle to. Pero speaking of ngipin, nung 1 minute, sinadya niyang ilaglag yung pustiso niya para sa palakpakan. Anong kala mo ang solid? Kilan, hindi porkit may battle, maglalabas ka ng pambukas ng soft drinks. Tapos sasabihin, di sadya. Sige, sabihin. Yun din. Battle tsaka bote na laro. Parang tangin na, hanggang ngayon narinig pa rin natin yan, pare. Ang tagal na yan. Huwag nyo nang gamitin yun. Diba? Lumagpas na tayo doon, pare. Nating hindi sadyang humawak ka muna sa ilong at yung kuko para di masyadong halata. Sabihin din nating hindi sadyang sa round 3 nalaglag para di marebatan. Tapos di ba hinag ka ni Jonas bago laban at nalaglagan siya ng pustiso, alam niyong lahat yan. Paano na lang kaya kung si Sir Deo nag-hype sa'yo? Baka di ka sadyang mahubaran dyan. Baka di ka sadyang mahubaran dyan. Kaya pala
confident kahit walang polydent. Ang kulit mo, Tito Bagang. Nalaglagan na si Jonas, tas sumunod ka naman. Pangalawang beses na yan. Pero sige makulit, laban sa kupal. Gawin mo na lahat, makapagpaganda lang ng round. Pag sinadya mo ulit ilaglag yung pustiso mo, sisipain ko yan papunta sa crowd. Freestyle to, freestyle. Freestyle to at taste your own medicine kasi ganito lang din yung ginawa mo. Gimmick na planado, scripted ka masyado. Kaya sana itanda mo yung introng hinanda ko. Ngayon ikaw naman tatanungin, ano pa karamdam pa natin ng freestyle na kabisado? Yeah, so kailan ginawa ni Kilan yun? Naalala ko tuloy yung battle ni JD tsaka sino yung kalaban ni JD nun? Unico. Yeah. Rick, kahit freestyle, yung opportunity mong binigay, nilamon ko. Lord, ang laki ng ambag niya sa Pinas, sana siya lang yung Chinese na pagpalain nyo. Kita mo siya pa rin yung Chinese na reference. Pero ang ganda ng kung paano niya ginamit, no. Siya lang ang nag-iisang Chinese na pagpalain niyo. At sa mga senador namin, maraming tinutupad na pangarap to. Huwag niyo hahayaan umalis sa bansa si Arik Go. Flip top game! May round 2 at 3 pa ako, wala kang takas, tsak makakorner ka dyan. Tila righteous one na nagkamouflage ang kanyang kahahantungan. Kasi makakapagtago ka lang, pero di mo ko matatakbuhan. Righteous one. Tangina nyo. Nakuha ni Don Rafael yung first round. Mulamang tinapos na niya yun doon. 3:36. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points. 11 to 6. Pero lamang siya ng 37 seconds. Diba? So, Piranha Rebat. Gustuhan ko yun. Kalaban niya. Yun. Yung sinabing kamukha niya si Shernan. Imbes na sa binti. Mahaba yung haba na punta sa baba imbes na sa binti. Parang gano'n. Tapos yung baba mo yung sa girlfriend, yung kapag kumikis. Tapos yung anglerfish, pambukas na soft drinks, tapos yung Tito Bagang, pangalawang beses na yan. Tapos yung sisipain ko yung papunta sa crowd. Tapos yung freestyle na kabisado. Chinese na pagpalain nyo. Tsaka hindi mo ako matatakbuhan. Binigyan ko yun ng, yun nga, 11 points. Lamang siya ng 37 seconds daw. Pero basta yun. Round 2, tingnan natin. Oh, yun na ba yun? Tangin na. Huwag kayong sumigaw, mahina yan. Yo, tangina, bata daw ako ni Sinyo. Tangina neto, Boplax. Anong ginagawa mo dito? Di ba bata ka ni Onax? Tanginan to. Tapos sumisip-sip pa kay Sir Arik. Pwes boss, sumisip-sip siya sa'yo. Dagdagan mo tig na, 2 pesos. Yo! Tangina, ba't ganyan amoy mo? Nag-spray ka ba ng Baygon? Gawain yan, pagtapos magjakol, magbabasa yan ng Bible. Nag-post to sa Facebook. Mahal na mahal kita, babe, mula ulo hanggang bewang. Naka ng par, mula ulo hanggang bewang, puta, manananggal. Kung san-san sila
si sex, sa buhanginan, sa talahiban, kasi nga active nga to. Kahit yung edits mo may semento, hindi siya mareklamo. Natiis ka kahit paano, lap trip gago, tapos gamit nila proteksyon, plastic labo. Tapos nalaman ko pa yung rap name mo dati, Kurikong. Pag wala ito magawa, sasamahan yung pusa, tumambay sa bubong. Bossing! Ano na naman ito pinagkukuha mo yung itsura ang dusing? Sinama mo pa yung jowa mong bonjing na bonjing mo ka napulot sa crossing. Hindi sa'yo bagay Black Manila, dapat boys na clothing. Tangina mo, tsaka may clothing ka, di ba? Ba't di mo sinuot? Nahihiya ka nga ba, pre? Lagi niyang pinupost na sold out kahit walang bumibili. Naglabas ng 50 pieces last year, hanggang ngayon 50 pieces pa rin. Tas sasabihin mo sa akin, Repa, konti na, sinong gaganahan bumili sa damit mo na yung tela, kortina? At alam niyo, paano ito napansin ni Arik? Kasi pabibo to sa Sokmed na to longest pa. Kada magpo-post si Enigma, naka-comment siya. Nung pinost ni boss yung baby niya, comment mo, apoy-apoy. Comment mo, apoy-apoy. Ulol, wag ka mag-pretend. Para magsisabog kayo, dat yung apoy, kay gasol mo isend. Napanood ko music video niyan. Yung tema pang mayaman. Pero yung pormahan nila doon sa tema ang layo. Nung tinutukan sila ng cameraman sa paa, yung tsinelas may pako. Tapos nag-work siya sa Mitsubishi. Dami daw nilang customer, kaya Mitsubishi. Multi. Nakalagay sa bio, position niya doon, Sales Executive Agent Staff. Tangina mo, di ako naniniwala. Ginagago mo ba ako? Agent, tas ano yan, grasa, mekaniko ka, no? Joker tong kaharap mo, baka di mo patanto. Ako pilyo sa ganto. Kung si Lil Strax, kulay putay, kulay biko naman to. Kala mo, di ko alam, no? Sunod-sunod yung paputok, pero hindi bulakan to. At kitang-kitang masubok at ilang libo lamang ko. Anto, puta solid yan. Ako ilalayo ko to sa topic. Totalan dito naman to. Inad ako ng tatay niya sa Facebook, long hair, ba't di mo pa kalbo? Ako nag-iisa sa trono na may antigo na bangko. Papakitaan mo ko, di puta. Ito hindi ko pa anyo. Wag mo kong yayabangan na ginto ka. Alam ko kilo ng tanso. Tangina mo ha, may kanta ako sa'yo. Si Don ay sindikato, sobrang tibay. Tignan nyo, may bike lane yung kilay. Si Casper, dinurog si Andros. Si Class G, winasak si Laxartis. Isa pa, si Casper, dinurog si Andros. Si Class G, winasak si Laxartis. Sinadya kong ulit-ulitin yung pare para makuha mensahe. Nakaka-pressure para sa akin, hirap maikampante. Basta, patunayan mo na kapag motos versus pulo, kayo yung body bag lagi. Ay putang ina, commercial. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ulit, no? 6 points, second round ni Kilan. Yung manananggal. Tapos yung tela ng kortina. Kay Gasul mo send. Tapos yung Bulacan to, parang daming paputok. May pasabog ata, ganyan. Tapos yung Bulacan to, Antigo na bangko, kilo na tanso. Pare-pares pa rin yung rhyme, pero ang ganda ng mga sinasabi niya. Pinuntusan ko yun. So 6 points kay Kilan, round 2. Tingnan natin ang round 2 ni Don Rafael. Game! Nung 1 minute, sabi niya kay Dave Denver, yang kurso mong pulis, tigil-tigilan mo yan. Bakit mo pinipigilan sa kurso niyang pulis? Para kang gago. Hayaan mo siya mag-aral, baka gusto maging criminology ng tao. Kursong pulis ang puta. Kaya pala nung laban yun ni C9, kahit Chimera na yung pronunciation niya sa Chimera, natalo ka pa. Oo, sa tindero ng Paris na kawawa. Nagmistulang kwento na pambata, kabutihan na naeg nung namatay tong engkanto sa diwata. Tapos nung laban yun ni Slack, porket kalbo siya, nilahit mong squid ball, hugis kikiam ka. Inggit ka lang, paano value nun 250 isa, ikaw 3-5.
Tanginan to, ayaw pasapaw sa mga street foods. Ano gusto mo? Ikaw lang madumi? Ano gusto mo? Ikaw lang madumi? Masyadong inggit, sir. Pwes kung galit ka sa mga nagkakariton, banggain mo gamit yung tatay mong nasa wheelchair. Oo, tatay mo baldado, idol niya si Stephen Hawking, magkadikit balikat at panga. Magkadikit balikat at panga. Tas gusto mo sa nanay mo, lagi pang naka-braids, nagkikimotherapy na nga. Oo, baldado ng mga magulang. Kaya di sila mapigilan sa relasyon nila nung pinsan niyang babae. Malilibog talaga. Paano yan pag nagkaanak kayo? Tatay ka na, tito ka pa? Kasi ayaw pa nila ng dog style kasi never turn your back on your family daw. Dapat dyan sinesensored. Eh di pag naging ninuno kayo, ang tawag sa inyo, incestors. Pero di ba nagsimula yan kasi magkatrabaho kayo sa talyer ng tito nyo? Tagaban tayo ng pyesa, tas mekaniko tong buwisit na to. Nagjowa-jowa ka ng katrabaho, alam mong family business nyo yun? Sa dami na nagpapagawa sa talyer nyo, babae pa naisipan mo kalikutin, mamen. Putang ina ka, habang gumagawa ka ng cambio, kumakambyo ka rin. Pag nagsisex kayo, imbis na lubricant, gear oil yung ginagamit nyo. Kundi pa dahil sa mga motor na nasisira, wala kayong relasyon na mabubuo. Pero ang totoo, nagustuhan ka lang nun dahil sa bungi mo. Kasi mukha ka daw violet na Stitch. O kundi dahil sa ngipin niyang may blank space, hindi mapapasa kanya si Taylor Swift. Pero awkward na ba? Kasi yung paksa ko sensitive. Baka nakakalimutan mong Awkward na ba? incest yan na tumiikot sa pamilya kaya mananatiling relative. Pero change topic. Bakit pag nagmumulti ka walang mingning tol saklap? Yung multi mo ba parang itsura mo ginawa ng on the spot? Gawin mo naman pambalyahan. Yung malarod man lang, hindi yung pag nagmumulti ka ang katunog mo si Donald Duck. Bobo yung banat mong multi-rejected, palaging defective, hindi tumatata. Moron bahala na technique ang gamit ng lecheng panira sa lente, ito'y Kodak na basag. Kotong to habang yung face niya na edgy sa stage tayo waiting lumagapak. Combo ko parang si Jin lang sa Tekken, matik madededs nung kazuyang tumapat. Holo to bata, pilit na pilit, ang bit-bit-wibitin sa content, kutsak, bagsak. Solo mukha na ng ending niya pwedeng eksenang libeg, si Saitama, sumapa. Todong tugmang may diin ang sinet, pag dinig niya may eardrum nito, basag. Oo, yung bala pagbuelta, bebeng at rekta sa tenga ni Donald Trump. Oo, sa tenga ni Donald Trump. Pero masasaklolohan ng bodyguard kaya hanggat maaari magtago ka na, bitch. Dahil wala kang kawala pag ang nakahuli sa'yo ay tapos ng kurso na pulis. 320 si Don Rafael doon, no? Sa round 2 ba yan? Round 2, tama. Round 2, yeah. Yung 3-5 tsaka yung mga scheme sa dulo, pinuntusan ko 2 points. 2 scheme yun na gustuhan ko. So, bigyan ko siya 3 points. So, nakuha ni Don Rafael round 1. Round 2 nakuha ni Kilan. Tingnan natin ngayon round 3. Palakpakan natin! Palakpakan natin! Tangina, ang galing naman ng contestant number 1. Galing mo, no? Tangina, tinitira niya yung bungi ko. Walang kwenta na sulatan. Isa lang may ibig sabihin yan. Diyan mo lang ako nabutasan. Di ba, SK Kagawad ka? SK Kagawad siya. Alam ko, gago ka men. Pustahan tayo sa tarpaulin, nakaganto ka din. Pati logo ng flip top lalagay sa tarpaulin para makahakot ng boto. Paalala ko lang si Anigman, di ba sure kung tutuloy-tuloy kayo dito? O nasa na yung nagsabing, guess what? Parating pa lang kami. Nasa na? Puta, papuntahin nyo nga dito. Parating pa lang kayo. Ano kayo, superhero? Tsaka kung kayo man yung tinutukoy na
naparating, puta ang wak mamin. Panay panggap, walang ambag, lakas magmagaling. Panay lampat, panay satsat, lahat walang dating. Ang masaklap, mga palpak, mga pangkat na rin. Di maitago yung inggit kahit anong gawin. Kasi kami may movement na kayo na stuck pa din. Hip-hop heads, mga old god, Enigma, ultimo yung share na nyo, nakatutok nga rin. Para mongheng nagdarasal, ganun sila mag-focus sa amin. Pinalaki kayong malambot. Andito ka sa flip top kung saan pwedeng madamay lahat. Ba't sumasali ka pa rin? Sa inyo walang damayan, dito damay, pati lolo mong tumatay sa bangin. Yung tatay mo saksi ni Jehovah, ang lakas ng katok, gagong-gago. Yung tatay mo saksi ni Jehovah, ang lakas ng katok, gagong-gago. Sisigaw-sigawan ko yun at sasabihin hindi ikaw ang saksi. Si Arnold Clavio. Ano? Idadamay mo mahal ko sa buhay? Battle rap to, para sa akin wala lang yun. Basta dudukaan ko yung tito mong bulag, sasabihin ko umaambon. Ano? Ano, generic? Hindi rekta? Maling angulo ba, men? Well, oo, pero kamag-anak mo yon, apektado ka pa din. Imposible kang manalo. Mga tanga na balak siraan ko, sige kahit itodo pa yan. Butas yung ulo na parang bumangga ka sa toko ng todo si Bobo Timang. Anong pakiramdam, nakakap mo ko? Kala mo mahina? Niloko ka lang. Para ka nag-apply sa Japan, tas Ilonggo alam. Niyabangan pa ako niyan. Yung style neto ni Kilan, halo-halo lang naman. Paning bato, walang yaka? Paano naging halo-halo? May nakita ka bang saging, sagot, tsaka nata? Sa isang music video niyan, daming perang piniflex. Talagang tumpukan tol, galing. Pero pag nagiinuman, tangina, yung pulutan niyan, asin. Ano? Yung pulutan niyan. Pero pag nagiinuman, tangina, yung pulutan niyan, asin. Tapos iyayabang mo na 14-0 ka sa inyo. Eh, wala naman nakalagay na record sa video nyo, ah. Ano, huli cam? Real talk, yung malalakas sa inyo, sa amin, rookie lang. Madami kang ang panalo. Tangina, ano, laging ano siya, no? Pulo versus Motus na battle, na ganda. Mga tanga naman ang mga nakalaban mo. Hilig magmataas, dumagdag pa si pangit. Gusto mo makaangat sa amin? Umakyat ka sa langit. Dati tinanong ako neto kung pwede daw ako kalaban. Tangina neto, pabida. Inisip ko, wala naman ako masamang ginawa sa'yo eh. Tsaka kilala ba kita? Tapos sasabihin mo kahit malinis na performance lang, di mo mahabol panalo. Tangina neto, tangina. Ngayon ako magtatanong tanga. Anong pakiramdam na malinis performance ko ngayon, tas tinalo pa kita? Hindi ko pumuntusan yung ender na yun. Pinag-isipan ko siya, pero hindi. So, round 3 ni Kilan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points, yo. Nakaganto ka din yung picture ng yung sa SK ba? Basta parang gano'n, Tapos yung superhero, ano kayo superhero? Paparating na kami, parang gano'n. Saksi, nilaro niya si saksi ni Jehovah tsaka Arnold Clavio, no? Tapos yung umaambon sa tito niyang bulag. Tapos Ilonggo, sa Japan, Ilonggo alam. Sago tsaka nata, halo-halo. Tapos yung rookie lang, yung mga magagaling sa inyo, rookie lang sa amin. Tsaka yung umakyat ka sa langit. Yun, so Stig, tingnan natin round 3 ngayon ni Don Rafael. Tangina siya na pumuna sa mga linya niyang generic kasi alam niya magiging victim siya. Tangina hindi pa tapos yung round, may defense mechanism na. Tapos, halo, nata, kung ano-ano pinagsasasabi, ang pangit ng Yumbara. Talagang walang halo kung nandito yung pala. Sino dito nagsasabing flip top pa din kaysa PSP? Pero speaking of PSP, gustong-gusto bumatel doon itong gago. Pre, hindi porket nakapasok yung chow-chow ni Diyos, pwede na lahat ng klase ng hayop. Larong-laro sa PSP, parang pinsang mongoloid na mabaho.
Baka nakakalimutan mong gasol si Phoebus, di nila kailangan ng panggatong. Pero alam nyo ba, pangalan ng grupo ko? Doon mo makikita na hindi effective. Nga, hindi laging pasok ang slant rhyme. O ang bent rhyme. O kung ano man, hindi perfect rhyme. Nawala yung cadence niya doon sa punchline eh. Dahil iba yung pagkakabigkas ng last syllable eh, no? Sayang. Antra! Pangalan ng grupo niya? Tabing Lawa. Ano kayo mga syokoy? Nung nagtawag ba si GL lang kaya sumabay sa current, ganito yung tinutukoy. Kasi dala ng mantra pag may battle, matitinik na taludtod. Dala ng Tabing Lawa pag may battle, matitinik na galunggong. Tas inaya mo pa daw tropa mo mag-hook. Akala niya magko-chorus, yun pala, mangingisda. Unang daong nila sa Marikina, akala bangko yung river banks. Putang ina, payag ka nun, bangkang-bangka ka sa kwentuhan, pero hugis ng mukha mo, angkla. Sa Tabing Lawa ka lang nakakalubog. Paano? Nabubutas mo lahat ng inflatable pool nung bata. Pero speaking of bangka, sa sobrang sugarol, pati wheelchair ng tatay niya, tinataya nitong tukmol. Pero congrats, dahil sa sugal, nakabili ka ng bike. Dating nakamotor. Tangina, dahil sa sugal, pati magulang, gugulangan. Ginaslight mo pang magiging close na kayo, porkit paliit ng paliit yung inuupahan. Ganito yung tipong kahit pandesal lang, basta tigdodos, ipupulutan. Nung sinabi sa'yo ng ex mong leave me alone, iniwanan mo ng utang. Naalala ko nung isang araw, may nakita akong post may nakita akong quote ni Lord De Vera na may child prodigy sa sports, sa music, sa kung ano man, academics, whatever. Pero wala sa pagsusulat. Bakit? Kasi kailangan mo munang araw mabuhay bago ka makasulat ng maganda na storya, whatever, perspective, kung ano man. So, ba't ko sinasabi yun? Kasi ramdam ko dito sa mga bata na to. Ibang generation na sila eh. So, may kita mo, meron sila ng tools. Alam nila kung paano gamitin yung tools, pero minsan, iba yung kapag mas matanda na yung gumagawa nito. Iba yung naisip, yung ideas, angles, yung perspective, iba. So ngayon, marinig mo. Kumbaga ramdam dito yung ibig sabihin ni Lord. No? Hindi ko sinasabi hindi sila magaling. Diba? Alam nila yung ginagawa nila. Nasa flip top sila. Sa ganyang edad, alam nila yan. Pero, syempre, lumalabas yung immaturity sa maraming point of sa maraming context, sabihin na natin, di ba? So, yun lang. Kumbaga, while watching this battle, biglang naalala ko yung sinasabi ni Lord. Parang, ano talaga eh, totoo talaga yung sinabi niya, di ba? Na kailangan mo talagang mabuhay muna para mas makapagsulat. Kailangan mo ma-experience ang buhay. Dahil yun yung magbibigay sa'yo ng mga isusulat mo. Hindi naman ibig sabihin na isusulat mo yung mga yun eh. Pero yung iba't ibang perspective ng kung ano yung mga pwede mong isulat, kung paano mo naiisip ang isang bagay, mararamdaman mo eh. Di ba? Ganon. So, yun lang. Ano lang ako. Thinking out loud ngayon. Ganyan na sitwasyon mo, matapobre ka pa kapag may battle. Tangina mo, short hair na tado. Eh sa sobrang liit nga ng kanyang sahod, ang covered lang ng HMO niyan, trangkaso. Sanay kayong walang kuryente, pinapanood mo sa TV, sarili mong refleksyon. Sanay rin walang tubig, di makaligo ng maayos pag di lumalakas ambon. Kinengkoy na malala, di mo na ako makikitang pumreno, tanga. Kung gusto mo maglabas ng galit, dun ka sa nanay mong nagkikimo, kotong-kotongan mo siya.
Tinabunan ng mga one-liner yung mga multi-moon generic, boy. Tapos mas witty pa mga jokes kaya pagdating sa crowd mas effective, boy. Yung tatay mo na stroke, sana bukas maging epileptic, boy. Di ka marunong mag-scheme kaya compared sa akin masyado kang basic, boy. Ano, nauubusan ba ng rhymes? Kaya paulit-ulit yung boy? Di yan lack of bar. Inulit-ulit ko yung boy para alam ni Lipcram kung sino yung tunay na God of War. Kaya kung yung sigagrupo kung parating pa lang kami, tinatawan-tawanan nyo gago, guess what? Ako yung bagong hadlang na di nyo na malayang nakapasok. Galing pang San Juan, kahit madalas may basahan sa amin yung apoy kong mananatili, yung blaze. Ikaw naman di mo na kailangan ni judge kung yung judgment ang galing na mismo sa God from the city of saints. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 points, no? Don Rafael. Yung pala, rebat, halo, hayop. Kung paano nyo ginamit, yung chow-chow ni, parang gano'n. Hindi ko maalala. Hindi ko, napapanood kasi yun eh. Pero, alam ko, parang nabanggit na yun. May 2-on-1 o ginamit yung chow-chow, basta ganyan. Galunggong, dating nakamotor, tsaka trangkaso, HMO. So, nakuha ni Kila ng round 3. Tsaka, round 2. Nakuha ni Don Rafael ng round 1. Tingnan natin sabihin ng judges. Valentong 11, Don Rafael versus Kilan. Mag-iayos po ang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng hurado, 4-1, mag-ingay para kay Kilan. Shoutouts pa rin. Shoutout muna sa Mang Danis Pulutan, sa mga tropa ko sumama kay Brian De La Cruz, tapos sa mga Iluna Boys, sila. Kilan, congrats. Thank you pare, thank you. Thank you kay Don Rafael. Maraming salamat Flip Top. Salamat din kay Kuya Sight, Motos Battle League. Shoutout muna kay Kuya Killion, sa Aldrin Navarro, Dramaul House Boys by Northern Ireland, kay Kuya Fugs, sa kapatid ko kay Padjay, sa girlfriend ko, I love you, sa mama ko, I love you. Sa Kuya Kut sa Italy, sa mga kasama niya, shoutout. Kay Austin Santiago, Ate Sai, Ace Brian, C-Cube, Gian Grantus, basta lahat na, lahat. Lahat na. Anthony Motos Body League, shoutout niya pala sa Hype Beat, sa old gods niya. Ayun si Rari. So, yun. Round 1 binigay ko kay Kilan. Mas effective yung mga jokes niya, tsaka kung paano niya pinapresent. Round 2 binigay ko kay Don Raf. At round 3 binigay ko kay Kilan, kaya 2-1 para kay Kilan. Yo, asking nga pala, bali ang binoto ko si Kilan. Binigay ko sa kanya yung round 1 and 3. Malakas si Don Rafael nung binigay ko sa kanya yung 2. Medyo nakulangan na ako kasi hindi ganun masyadong yung impact nung kay Don Rafael. So si Kilan binoto ko rin, tsaka parang mahaba rin kasi yung baba ko eh. Tsaka parang kamukha ko siya eh, parang ganun. Yun, kaya Kilan. Binoto ko yung Kilan, parehas malakas, parang mga hindi bago. Round 1 Kilan, round 2 Don Rafael, round 3 Kilan, 2-1 Kilan. Round 1 malinaw na kay Kilan yun. Round 2 malinaw na kay Don Rafael. Kung sa punchline count pa lang, solid sila parehas. Tapos maganda, innovative din yung angles sila. Pero round 3, para sa akin, maganda yung simula ni Don Rafael, pero medyo nawala na yung momentum bandang huli. Habang si Kilan, ayun, sunod-sunod, haymaker after haymaker pa rin. So, ayun, boto ko si Kilan. Pogi daw. Ayun, Kilan versus Don Rafael. Maganda yung palitan, parehas lang silang bully, no? First round para sa akin tabla, second tabla. Sa round 3 ko na lang binase. Mas maraming epektibo at mas malinis para sa akin si Don Rafael. Binoto ko si Don Rafael. Overall, naging masaya ako sa naging laban namin. Though di man ako pinalad, pero feel ko naman sa sarili ko na
feel ko naman sa sarili ko na nabigyan ko ng hustisya yung laban kasi hindi naman ako nagkalat or what. So, nanalo man si Kaylan at para sa akin, panalo pa rin yung ginawa kong performance dito ngayon sa Vuelta Balento. Halo, nata, kung ano-ano pinagsasasabi, ang pangit ng Yumbara. Talagang walang halo kung nandito yung pala. Kinabahan talaga ako doon kasi pwedeng kayo doon nakapail yung laban na yun. Pero kahit papano, nairaos namin ng maayos at napakita namin sa mga tao yung bungad ng unang laban namin. Tandaan ko yung kay Don Rafael, yung tungkol sa sa magulang, tsaka yung mga ribat niya nalalakas. Sa akin po, yung mga ribat ko. And ayun, siguro nasalba lang siguro ako ng ng huling banat ko, nung round 3 ko. Tingin ko lang then yung round 1. Kahit paano nakasabay naman tayo. Yun, na-enjoy ko talaga yung laban na yan. Kaya sa mga susunod dito, sige lang, baka masalgo mo ka, tsaka makaltukan mo pa. Ngayon nasampulan ko siya, tinapad ka sa bata ni M-Side. Katapusan mo na. Suporta muna sa Underground League habang wala pang battle, and regarding naman sa Flip Top, taga Green Hills lang ako, napakalapit ng TIU sa akin. So feel ko naman hindi ako magiging absent sa ibang events at wala naman akong trabaho or what. Nag-graduating ako sa ngayon. So siguro aral habang nag-aantay ng battle sa mga liga, kung mabigyan ulit sa Flip Top, mas babawi ng mas malakas. Kung sa Underground, magtotodo pa rin. Hindi naman porket nakapag-Flip Top magpapabaya na sa Underground. Yo, silipin niyo yung YouTube channel ng Tabinlawa. Siyempre, may mga ilalabas sila, kasama ako doon at ako din, palike ng page ng Kaylan, subscribe din kayo sa YouTube channel ko at syempre sa Motos Battle League, yun lang. Sa mga nanonood sa akin, alam ko medyo niche pa yung market ko kasi dalawang laban pa lang ako, 1 minutes, tsaka itong Vuelta Balento. Pero salamat kasi ratio niyan, marami nanonood sa akin pero ang dami ko rin kilalang bumili ng ticket ngayon para mapanood ako. Din sa supporters naman ng Flip Top, maraming salamat sa inyo kasi kahit napakaraming bagong mukha na pinapakilala ni Sir Arik, yung ambience at yung support ang binibigay nyo sa event, ganun pa rin. Tulad kung paano nyo sinuportahan yung Flip Top before pandemic. Ngayon, kahit bago mo kayo pinapakilala, ganun pa rin nararamdaman namin sa culture nyo. So, maraming salamat sa mga fans. Hindi man sa akin nakasuporta sa buong liga. Yo, maraming salamat po sa lahat ng nag-abang, sa mga tropang pumunta at sumuporta para sa akin. Hindi lang sa akin, syempre sa buong battle ngayong gabing to. Men, sobrang salamat, appreciate ko lahat yon. Walang katumbas yun, men, yun lang. Yeah! So congrats sa kanilang dalawa at sana pasolid lang ng pasolid. Yun lang yun. Mas mahanap nyo ang gusto nyo direksyon, gusto nyo level. Yeah. Sky's the limit, yo. Pero congrats sa inyo parehas at tingnan natin sa Batastradamus kung anong lagay ni Kaylan, ano ba siya, sa Royal Rumble ata siya, no? Hindi ko sure, hindi ko maalala, hindi ko pa chine-check ulit, pero chine-check ko lang yung poster para tingnan ko sino hindi ko pa napapanood. Pero hindi ko pa masyado talaga iniisip yung mga matchup na yan. So, yun lang, kung umabot ka dito, salamat sa'yo, yo. Binabati ko sino pa ba ang binabati ko? Si Mav binabati ko. Sino pa ba binabati ko? Putang ina. Si Joey binabati ko pamilya ko syempre, Joanne, si Tuan, tsaka si Kiona. Mahal na mahal ko kayo. Yun lang. Salamat sa iyo sa pagnood, pag-abot dito sa dulo. Ahon 16 nyo, sana suportahan nyo, puntahan nyo, iba pa rin pag live. Inggit ako kung makakanood kayo, di ba? Kumbaga yun lang, iinom nyo na lang ako doon, pare. Tikman nyo na lang yung Flip Top beer para sa akin. So, yeah, salamat ulit, yo. Peace!